The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ay, para mawala ang aking sakit ng ulo this morning. Oo. Ang hirap ng sobrang init, Brad Jeff. Hindi lang balita ang mainit, pating panahon. Weather. Marami ho ang, alam mo yun, nakakaramdam ng, ay nako, mabuti na lamang po, meron tayong Osteogard Amen. at Bravo. At Bossmax. Okay, Brad, go ahead. Good morning. Init man, Brad Ted, mas mainit sa impyerno. Kaya wag tayo pupunta doon, mga kapatid. Ano, Sabi ko sa'yo pakiulit daw. Ulitin mo, Pastor, para marinig ni Manong Ted. Mainit man sa Pilipinas, mas mainit po sa impyerno. Sabi ko Kaya sa'yo, wag tayong pupunta doon, mga tagapakinig. Tamo, Tayo ng nagulat salita ka. na. Alam sabi ko na ni Ted, itatanong mo. Ano tatanong mo? Sandali muna. Oo. Oo, may nag-aabang sa atin 8 o'clock. Kaya ito na. Ito na. Ito Ayan. na ating mensahe. Go. Baka kasi tulog pa yun dapat makarinig. Ted, congratulate ko lang si Scotty at Jinky Thompson. Nag-dedicate tayo ng anak nila kahapon, si Stormy, yung bunso. Taon-taon na lang. May dinededicate akong bata rito yan sa picture. Yung mag-asawa at ang kanilang bunsong anak. So congratulations. Today we're going to talk about the offended heart. Masakit, masaktan, masakit po mabetray, ma-ignore, ma-reject, ma-misunderstood. Di ba? Maabuso ng taong pinagkatiwalaan mo. Minsan, hindi ka naman galit agad, pero habang tumatagal, unti-unting nagiging bato yung puso natin, kaya may term na pusong bato. So, nire-replay natin yung conversation, naalala mo yung pain, and you silently distance yourself. Pag hindi po tayo careful, ito po ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na offended heart. Yan yung pangatlo natin pag-uusapang estado ng mga puso. At sabi sa Hebreo 12:15, ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Sabi ron, see to it na hindi nyo ma-miss yung grace ni God and no bitter root grows. Alam nyo po, notice the word, wag pong lumalim o wag mag-take ng root. Ang bitterness po parang ugat. Hindi agad nakikita sa surface, pero habang lumalalim, sinisira nito yung buong puso. Tumitibay po yung pundasyon and before you know it, ang tigas na, bato na, and then bitterness po will take over. Dating soft ka, ngayon cold ka na. Dati nagtitiwala ka, ngayon suspitsoso ka. Dati masayahin ka, ngayon konting trigger lang, umaano na tayo, nagagalit na. And sometimes the person who hurt you, naka-move on na. Pero tayo po, nadala-dala pa rin tong galit na to, para siyang laso na unti-unti tayong hindi makuhang sumaya. That's why unforgiveness po is dangerous. It keeps us emotionally chained, imprisoned, dun po sa pain. So bitterness doesn't only affect your relationship with people, more so po relationship nyo kay God. Pag may galit ka sa puso, parang ayaw mo na magdasal. Pag offended yung heart mo, parang ayaw mo nang kausapin si Lord. And before you know it, yun nga po, nagiging pusong bato na. Paano natin ito may iwasan? Number 1, bring the hurt honestly to God. Alam niyo po, yung book of Psalm, yun po yung mga dasal na legit at open, real talk, kumbaga. Lord, alam mo, na-offend ako, Lord, dito sa kaibigan ko. And healing begins when you stop pretending that you're okay. Pag sinabi mo sa Diyos yan, yung sakit na dinadaanan mo, ma-realize mo yung puso mo unti-unting binabago ng Diyos. Pangalawa, pray for the people who hurt you. Mahirap po ito, pero kasama po sa utos ng Diyos yan, pray for those who persecute you. Not because they deserve it, but because your heart needs freedom. At pangatlo, stop replaying the offense sa mind mo. You cannot heal while you constantly feed the wound. Alright? Lagi mong kinakamot yung ugat, yung sugat. Pagaling na, patuyo na, kinamot mo ulit. So stop replaying the offense. And lastly, remember how much God has forgiven you. Sabi sa Biblia, forgive as I have forgiven you. Again, is there someone na you secretly resent? Meron bang tao kang galit ka secretly? Ano bang klaseng pain yung inaalaw mo to stay too long dyan sa puso mo? And lastly, am I asking God for justice while refusing justice to be extended to others? So, Hebreo 12:15, ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo kasi marami pang madadamay. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Ito po yung very common and yet ang hirap, Lord.
i-overcome. Lahat kami, Lord, guilty as charged. Sabi nga ni Brad Ted, lahat kami, Lord, may offense na bine-baby, may paborito kaming offense na ayaw namin patawarin yung taong nang offense sa amin. Pero kami naman, Lord, pag naka-offend kami, gusto namin patawarin kami. So Lord, help us, Lord, to understand your forgiveness so that we may extend forgiveness to others. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa aral na ito mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. At alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig na ito pong inaabangan araw-araw na mga aral, hatid po ng aming The Daily Bread. And Lord, gabayan niyo po ang aming bayan na matagal na pong offended dahil po sa mga nangyayari ngayon sa aming pong pamahalaan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad Jeff. Salamat muli ng marami sa iyong paalaala. And bukas ay bisperas na ng Friday. Bilis. Okay, Brad. Bilis. Thank you very much. Ha? Salamat na marami. At next week ay June na. Aba, kakalahating Birth month taon ni na Seth tayo. Velasquez. Pinaalam po natin sa lahat. Oo. At ang aking panganay na apo. Oo nga. Ayan, si Joaquin. Yan. Okay. At ang aking tatay na si Joselito Eliscopides, Dami June 10. may birthday next Advance. month. Okay. And Alright. Brad Jeff, we'll see you tomorrow. Sige, may nakaabang pa tayong mga naka-line up. Thank you so much for listening. Lara and John Wee ng Cavite at si Aki ang pinsan nila. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.